Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 3, GMRC, Quarter 1, Week 2, Day 1. Layunin, nakakikilala ng mga paraan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya. Natutukoy na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit sa mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Mga bata, narito ang mga halimbawa ng larawan ng alkansya. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang nakikita nyo sa larawan? Pangalawa, sino sa inyo ang mayroong alkansya? Pangatlo, paano ninyo ginagamit ang mga ito? Bakit ka naglalagay ng pera dito? At panghuli, bakit mahalaga ang pag-iimpok ng pera? Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na una, nakakikilala ng mga paraan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya. At natutukoy na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang salitang pag-iimpok gamit ang web map. Ang mga mag-aaral ay magbibigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang pag-iimpok. Mga bata, basahin ang kwento tungkol sa wastong pag-iimpok at pagkatapos ay sagutin natin ang mga sumusunod na mga katanungan.
Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Una, paano natuto si Ella ng tamang pag-iimpok? Pangalawa, anong mahalagang papel ang ginagampanan ng kanyang mga magulang upang pahalagahan niya ang natitira niyang pera? Pangatlo, paano naibahagi ni Ella ang kanyang natutuhan sa kanyang mga magulang? Pang-apat, nakatulong ba ang mga magulang ni Ella upang mas mapatatag niya ang kanyang gawi sa pag-iimpok? Paano? Panglima, anong katangian ang ipinamalas ni Ella nang kausapin niya ang kanyang kamag-aral tungkol sa pag-iimpok? Pang-anim, kung ikaw si Ella, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Pang-pito, ano-anong mga pamamaraan o gawin ng pag-iimpok ang natutuhan ni Ella sa kanyang mga magulang? At pang-walo, bilang mag-aaral, paano ka mag-iimpok? Ngayon mga bata, natutunan natin ang kahalagahan ng pag-iimpok at mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating pamilya o mga magulang ukol dito. Ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Para sa unang pangkat, ito ay ang pagbuo ng puzzle. Tukuyin kung ito ay pag-iimpok o hindi pag-iimpok. Para naman sa ikalawang pangkat, gumawa ng slogan tungkol sa pag-iimpok. At para naman sa pangatlong pangkat, ito ay ang paggawa ng dula-dulaan. Ipakita ang papel na ginagampanan ng pamilya sa pag-iimpok. Ipaulat sa bawat pangkat ang kinalabasan ng gawain. Maaaring bigyan diin ang mahalagang detalye na nabuo ng bawat pangkat, gamit ang mga gabay na tanong. Tandaan na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng financial literacy at pagpaplano para sa kinabukasan. Narito ang ilang paraan kung paano ito maaaring maisagawa. Una, pagpaplano. Pangalawa, pagsasagawa ng budget ng pamilya. Pangatlo, pagtuturo ng pag-iimpok sa mga bata. Pang-apat, pagkakaroon ng pagpupulong ng mga miyembro ng pamilya. Ang regular na pagkikipag-ugnayan, kooperasyon at pagtutulungan ay mahalaga upang masiguro ang tagumpay sa pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok kasama ang pamilya. At panglima, pagtatakda ng mga pamantayan sa pag-iimpok. Ang mga nabanggit na paraan ay magbibigay daan sa inyo at sa inyong pamilya na magkaroon ng matatag na pundasyon pagdating sa pag-iimpok at pamamahala ng pera. Ngayon mga bata, pag-aralan ang mga salita o parirala sa ibaba at tukuyin kung ito ay pag-iimpok o hindi. Isulat ang sagot sa tamang column. Mga bata, ano-ano ang mga paraan upang mapatatag ang pag-iimpok? Paano nakatulong ang pamilya sa maayos na pag-iimpok? Ngayon, basahin ang pangungusap sa ibaba at tukuyin ang bilang nagsasabi ng paraan ng pag-iimpok.
Narito ang inyong takdang aralin. Ipagawa sa mag-aaral ang reflective journal. Day 2. Layunin. Naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pagtitipid kasama ang pamilya. At naiuugnay na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Mga bata, tungkol saan ang pinag-aralan natin kahapon? Nakatulong ba sa inyo ang aralin upang higit ninyong maunawaan ang kahalagahan ng pag-iimpok? Ngayon naman ay suriin natin ang larawan. Mga bata, ano ang napapansin nyo sa larawan? Anong katangian ang ipinapakita ng bawat bata sa larawan? Sino sa kanila ang dapat mong tularan? Bakit? Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pagtitipid kasama ang pamilya. At naiuugnay na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Ngayon ay ipakanta sa mga mag-aaral ang awiting inihanda sa tono ng Ako'y Isang Pinoy. Mga bata, ano ang inyong naramdaman habang umaawit? Anong kaugalian mayroon ang batang nabanggit sa awitin? Saan daw natutunan ng bata ang kaugaliang pagtitipid? Nais din ba ninyong maging matipid tulad ng bata sa awitin? Bakit? Sa inyong palagay, ano-ano ang mga paraan ng pagtitipid ang maaaring gawin ng mga batang katulad ninyo? Bakit kailangan isa-isip at isa-puso ang pagtitipid sa anumang bagay? Bilang mag-aaral, sino ang naging patnubay nyo upang matutunan ang pagtitipid? Paano nyo isasabuhay ang tamang paraan ng pagtitipid? Mula sa talakayan ay nakita natin ang kahalagahan ng pagiging matipid sa lahat ng bagay. Bukod sa natuto kayong pagkasyahin ang mga bagay na mayroon kayo, ay nakita din natin ang mahalagang papel ng ating pamilya upang tulungan kayo upang higit na maunawaan ang tamang paraan ng pagtitipid. At upang higit na mapalalim ang inyong kamalayan sa pagtitipid, ay gawin natin ang gawain sa ibaba. Tanungin sa klase kung anong mga bagay ang dapat nilang tipirin. Halimbawa, pagkain, gamit sa paaralan, at iba pa. Bumuo ng 3 grupo ayon sa kanilang mga sagot. Pag-uusapan ng bawat grupo ang iba't ibang paraan ng mga pagtitipid na pwede nilang gawin para sa bagay na kanilang napili. Maghanda ang bawat grupo para sa pag-uulat. Ngayon,
Basahin ang mga pangungusap sa ibaba. Iguhit ang masayang muka sapat lang kung ito ay may nagpapakita ng pagtitipid at malungkot na muka kung hindi. Ang mga gawi sa pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Ngayon mga bata, dugtungan ng sariling paliwanag ang bawat pangungusap. Ngayon, narito naman ang inyong takdang aralin. Ipagawa sa mag-aaral ang reflective journal. Day 3. Layunin. Naisa sa kilos ang mga paraan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya. At naipaliliwanag na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Mga bata, ano ang natatandaan ninyo sa ating pinag-usapan kahapon? Bakit mahalagang matutunan ang tamang pagtitipid? Ngayon mga bata, pagmasdan ang mga larawan at sagutin ang mga sumusunod. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano kaya ang ginagawa ng mag-anak sa larawan? Sa palagay ninyo, ano ang pinagpupulungan ng mag-anak? Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na isa sa kilos ang mga paraan ng pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya. At naipaliliwanag na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Ngayon ay muli nating balikan ang kahulugan ng pag-iimpok at pagtitipid. Ang pag-iimpok o saving ay paglalagak o pagdedeposito ng pera o iba pang bagay para sa hinaharap. Ang pagtitipid naman o thriftiness ay maingat na paggamit ng mapagkukunan at pagsasagawa ng hindi labis na paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng mas maraming matitira para sa hinaharap. Ngayon, ipasuri sa mga mag-aaral ang sumusunod na sitwasyon.
Nakita ko sa inyo na kaya nyo nang magpasya sa mga bagay na may kinalaman sa pagtitipid at pag-iimpok. Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Sa pangkalahatan, ang mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay naglalayong magturo at mag-empower sa bawat miyembro ng pamilya na maging responsableng mamahala ng pera. Sa pagbuo ng mga kasanayang ito, sila ay nagiging handa na pamahalaan at harapin ang mas malalaking halaga ng pera o mga gamit sa hinaharap ng may kumpiyansa at kaalaman. Ngayon, isulat sa kwaderno ang tama kung ang sinasaad ng pangungusap ay tama at mali kung hindi. Ang mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na pamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Ngayon mga bata, punan ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito naman ang inyong takdang aralin. Ipagawa sa mag-aaral ang reflective journal. Day 4. Na ipakikita ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng tamang paglalaan ng mga pera o gamit na angkop sa iba't ibang sitwasyon. At napatutunayan na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Mga bata, anong mahalagang aral ang napulot mo sa nakaraang aralin? Nakatulong ba ang mga gawaing inyong ginawa para lubos mong maunawaan ang aralin? Ngayon, pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sino sa inyo ang nakaranas ng ganitong sitwasyon? Ano-anong tulong ang natatandaan ninyong ibinigay sa inyo ng inyong kapwa? Bilang bata, paano mo maipapakita ang pagtulong sa iba? Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na
na ipakikita ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng tamang paglalaan ng mga pera o gamit na angkop sa iba't ibang sitwasyon. At napatutunayan na ang pagpapatatag ng mga gawi sa pag-iimpok at pagtitipid kasama ang pamilya ay magpapaunlad ng sariling kasanayan na mapamahalaan ang higit na mas malaking halaga ng pera o mga gamit sa kinabukasan. Mga bata, pagmasdan ang larawan. Mga bata, anong M ang ipinapakita sa larawan? Tama, malasakit. Ito ay damdamin ng pag-aalala, pagbibigay importansya sa kapakanan ng iba. Maraming paraan upang maipakita ninyo ang inyong pagmamalasakit sa inyong kapwa. Bigyan ang bawat pangkat ng larawan. Ipasuri sa mga mag-aaral ang larawan at ipasagot ang mga katanungan. Sa pagsusuri ng larawan, ipasagot ang sumusunod na gabay na tanong sa bawat pangkat. Una, ano ang masasabi mo sa larawang hawak ng inyong grupo? Pangalawa, paano ka makakatulong upang maging maayos ang sitwasyon ng nasa larawan? Bilang mga mag-aaral, ano ang inyong magiging ambag sa pagpapanatili ng maayos na buhay? Tandaan, ang pagiging mapagmalasakit ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa iba sa oras ng pangangailangan, kundi pati na rin sa tamang paggamit at paglalaan ng mga pera o gamit sa iba't ibang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo at mapanuri sa mga pangangailangan ng iba, maaari nating masiguro na ang ating mga paglalaan ay tumutugon sa kanilang mga pangangailangan at nagbibigay ng tulong at suporta sa kanila. Ngayon ay sumulat ng 5 pamamaraan para maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Pagkatapos sumagot ng bata ay idikit ito sa loob ng puso. Ngayon, punan ng angkop na tugon ang sitwasyon sa ibaba. Narito naman ang inyong takdang aralin. Ipagawa sa mag-aaral ang reflective journal. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!